Magandang araw po sa inyong lahat. Sa nagdaang mga Sundays, tayo po itinalakay natin kung sino nga ba ang Diyos. Alam niyo po, napakahalagang malaman natin kung sino nga ba ang Diyos dahil ito po ay may koneksyon sa ating buhay. Nakaka-apekto sa ating buhay kung ano po ang pagkakakilala natin sa ating Diyos. Kaya may mga tao na nagsasabi na sila po ay naniniwala sa Diyos pero patuloy na gumagawa ng kasalanan. Bakit ganun? Dahil hindi pa nila masyadong kilala ang Diyos. Meron silang ideya sa Diyos pero hindi ganun kalalim. Napakahalaga na talaga makilala natin sino nga ba ang Diyos. Ano nga ba ang character ng Diyos? Nature ng Diyos. Pag-usapan po natin ngayon sino nga ba ang Diyos? Who is God? Last time ating natalakay na ang Diyos po ay God is so powerful. God is omnipotent. Natalakay din po natin na ang Diyos po ay omnipresent. God is everywhere. Kahit saan man tayo, ang Diyos po ay nandoon. Kaya hindi niya tayo iiwanan. Kaya sa oras na ito, ang pag-usapan natin ay ito namang God is omniscient. Ano naman ang omniscient? God is all-knowing. Ibig sabihin po noon, alam ng Diyos lahat ng bagay. Kasi po, God is infinite. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya walang bagay na hindi niya alam. No? Alam niya lahat ng nangyayari. Kaya yun po ang ibig sabihin nun. God has unlimited knowledge. No? Ang Diyos ay alam po niya lahat ng bagay. At dahil alam po ng Diyos ang lahat ng bagay, alam niya yung future, alam niya yung nakaraan, alam niya ang mangyayari pa, ay ano po ang epekto nito sa ating buhay. Kaya ito po ang number 1. No need to fear the future. No, hindi na po tayo matatakot sa future. May mga tao natatakot sila anong mangyayari sa kanilang buhay, sa kinabukasan. Ang mga ibang mga single, mga dalaga, binata, ay ang iba ayaw na mag-asawa dahil natatakot sila baka sila ay maghirap o hindi maganda mangyari sa kanilang future. Ang iba naman ay natatakot sa trabaho, no? Hindi nila alam kung ano ang mangyari sa kanila. Pero mayroon namang ibang matatapang talaga, no? Yung bang willing silang mag-gamble, no? Or risky, no? Na ginagawa nila ay talagang gagawin nila. Kaya may iba-iba talagang tao. Pero may mga tao po na hindi nila alam ang kanilang kinabukasan, kaya sila ay po'y takot. Alam niyo po, ang Bible ay merong itinuro si Jesus sa kanyang mga disciples. Nung si Jesus ay sabi niya sa kanyang mga disciples, sumunod kayo sa akin. Sila po ay, kahit sila ay sumunod kay Jesus, sila ay mayroon pa rin mga pag-aalinlangan. Sila ay may mga nag-iisip sila, ano kaya kakainin na namin ito? Ano muna ang aming daramtin? Saan ang aming bahay? Kung susunod kami kay Jesus, kasi nung panahon na yon, si Jesus ay meron silang bahay sa Nazareth, pero nung siya po ay nag-ministry, or siya ay nangaral na, ay kung saan-saan na po siya napapunta at saan-saan natutulog. Kaya, siyempre, ganun din ang kanyang mga disciples, kasi kasama sila. Kaya ano po ang encouragement ni Jesus sa kanila? Ito po yung matatagpuan sa Matthew chapter 6:25. Sabi ni Jesus, "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? O you of little faith. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But
Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Kung titingnan po natin ang talata, si Jesus po nagsabi na, sabi niya, huwag kayong matakot anong daramitin, ang inyong kakainin, saan kayo titira. Ang tao po ay mayroong tinatawag na basic needs. No? Ano po yung basic needs natin? Tirahan, damit, pagkain. Basic needs po yun. Kaya sa kanila din, ay ganun din ang kanilang iniisip. No? Iniisip din nila ano kaya ang kanilang kakainin, ang kanilang daramitin. Kaya in-encourage po sila ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot na kayo ay walang kakainin, walang damit. Dahil ang mga ibon nga, pinapakain nga ng Diyos. Ito po ang sinabi ni Jesus. Pinapakain niya ang mga ibon. Ang mga halaman, sila ay nabubuhay. Ano pong ibig sabihin nun? God provides ang lahat ng kanyang mga creation, nilikha. Sila po ay binigyan ni Lord ng provision sa kanilang pangailangan. Hindi natin nakikita na ang Diyos po ay pinakain niya ang mga ibon, pero ang mga bagay na nandito sa nature natin, ay ito po ang paraan ng Diyos para ma-provide ang needs ng mga ibon or ng mga hayop. Kaya yun po ang yun po ang paraan ng Diyos. Tayo naman ay ano ba tayo? Tayo din nilikha ng Diyos at tayo ba ay bibigyan ni Lord ang ating mga pangailangan? Opo. Dahil sinabi po niya na tayo daw ay mas mahalaga kaysa ibon. Totoo nga naman. No? Sa nilikha ni Lord, ang tao po ang pinakamahalaga. Kaya kung ang tao ang pinakamahalaga, hindi kaya concern ng Diyos sa ating mga pangailangan? Totoo po. Talagang concern ng Diyos. Kaya yun po ang sinabi ng Diyos na ang mga bagay, huwag kayo matakot doon. No? Sabi po ni Jesus. At ito po ang sinabi ni Jesus. 32. Ito po ang nakaka-encourage, no? Ang mga hintil, ang tinutukoy po ang hintil, yung hindi naniniwala sa Diyos. Ang mga hintil, hinahanap nila ito, no? Pera, pagkain, talagang ginagawa nila, hinahanap para makakain. Kailangan kumita para may pera. Pero ano po ang sabi ni Jesus? Para sa mga naniniwala sa Diyos, sumusunod sa Diyos, sumusunod kay Jesus, alam na po ng Diyos Ama. Sabi po sa 32 alam na po ng Diyos ang ating pangailangan. Kung ikaw po ay naniniwala sa Diyos, ikaw ay sumusunod kay Jesus, alam ni Lord ang iyong pangailangan. Kailangan mo ba ng pambayad sa Meralco o sa ilaw? Pambayad sa internet? Pambayad sa tubig? O pambayad sa tuition fee? O anumang mga pambayad? Anumang gastusin? Kailangan mo ba yan? Hindi po, sabi ng Bible, alam ng Diyos. Napakaganda na marinig o mabasa na alam ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Kaya kung alam ng Diyos ang ating pangangailangan, meron din siyang pangako sa atin na yung pangangailangan natin, yung kulang sa atin, ay kanyang ibibigay. Yun nga lang, meron siyang kondisyon. Yun na nga, verse 33 na yun. Ano ang sabi niya? Unahin natin ang kanyang kaharian at katuwiran. Kapag inuna natin ang Diyos sa lahat ng buhay natin, area ng buhay natin, pag inuna natin ang Diyos, anong gagawin ng Diyos? Ibibigay niya lahat ng ating pangailangan. Ito man ay spiritual, ito man ay physical, ito man ay financial, material, etc. Ibibigay po ng Diyos. Basta unahin lamang natin ang Diyos. Siya po unahin natin. Pag time ng Sunday, magsimba tayo. Panahon yun para magsimba tayo. Yun ay para kay Lord. Hindi yun family day, katulad ng iniisip ng iba. Na ang Sunday, it's a family day. Wala pong ganon. Ang Sunday ay Lord's Day. Dati ay Saturday. Pero yun ay binago ng mga apostles. Kaya ang Sunday, it's the Lord's Day. Ito po ang araw na kung saan tayo ay magpasalamat, magpuri sa ating Diyos.
Kaya ibigay po natin yung panahon na yun. At anong gagawin ni Lord? Dahil alam naman niya ang ating pangailangan. Siguro ngayon mayroon kang pangailangan. Ano man yung pangailangan mo, alam ni Lord yun. Alam ng Diyos. At gusto niya itong ibigay sa iyo. Tugunin ito. Pero may kondisyon. Unahin natin siya, hanapin natin siya, lumapit tayo sa Kanya. Kaya hindi na po tayo matatakot kung ano po ang ating kakainin, daramitin, saan tayo titira. Si Lord na po ang bahala sa atin. Diyan po natin makikita na talaga ang Diyos makapangyarihan. Ang ano lang po natin ay yung alalahanin natin, bigay lang natin kay Lord. Lord, bahala ka na. Basta ako, Lord, susunod ako sa inyo. Ano man ang mangyari, susunod ako sa inyo. Pag ginawa po natin yon, si Lord na nga ang bahala sa atin. Halimbawa naman ay hindi tayo naniwala. Ang mangyari niyan ay talagang hindi tayo i-bless ng Diyos. Hindi niya tayo tutulungan dahil hindi naman tayo naniniwala sa Kanya. Yun lamang naniniwala at nagtitiwala at lumalapit sa Diyos, yun lamang ang Kanyang i-bless sa kanyang mga pangailangan. Pag hindi tayo naniwala sa Diyos, lumapit sa Kanya, wala din tayong tatanggapin mula sa Diyos. Kaya yun talaga ang yun ang kondisyon ng Diyos. Lumapit tayo, tumawag, maniwala na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ating pangailangan. Kung kayang ng Diyos na ibigay ating pangailangan, hindi na tayo matatakot sa ating mga mangyayari sa araw ng bukas. Amen. Kaya pumunta po tayo sa pangalawa. Dahil ang Diyos po ay alam niya lahat ng bagay, ito po yung pangalawa. We must acknowledge God in everything we do. Kaya acknowledge po natin ang Diyos sa lahat ng mangyari sa ating buhay. Alam niyo po, sa buhay na ito, hindi natin alam kung tayo ba ay magtatagumpay. Kung kayo ay magninegosyo, limbawa, pumasok kayo sa isang negosyo, ang chances ay 50-50. Pwedeng ikaw ay mag-bankrupt, pwedeng ikaw ay magtagumpay. Sa lahat ng area ng buhay, pwedeng 50-50. Pwedeng magtrabaho ka, umasenso, pwedeng hindi. Anumang area, sa relationship, pumasok ka sa pag-aasawa, may chance din na pwedeng hindi maging maganda ang inyong samahan o relasyon sa pamilya, pwede namang gumanda, 50-50 talaga. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Tayo hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay tumawag sa Diyos, humiling sa Diyos. Bakit? Alam kasi ng Diyos ang future. Alam niya yung mangyayari sa araw ng bukas. Kaya ang kailangan po natin ay i-acknowledge ang Diyos. Hingin natin ang Kanyang awa, hingin natin ang Kanyang tulong, hingin natin ang Kanyang biyaya para tayo ay magtagumpay sa lahat ng area ng ating buhay. Gusto po ng Diyos na tayo po ay magtagumpay. Ang problema nga lang, ang tao kasi ay hindi lumalapit sa Diyos. Yun lang. Pero gusto ng Diyos. Gusto niyang maging matagumpay tayo sa pamilya, relationship, sa trabaho, sa business. Gusto niya tayong magtagumpay. Ang kailangan nga lang ay tayo ay sumunod sa Kanyang gusto. Hindi natin pwedeng gawin ang ating gusto. Kaya nga tayo tinuruan ni Jesus. Ang mga disciples humingi ng tulong kay Jesus, Lord, paano kami manalangin? Rabbi, sabi na kay Jesus, turuan niyo po kaming manalangin. At sinabi ni Jesus, ang sabi niya, ganito kayo manalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Tingnan niyo po yung sinabi niya, your kingdom come, your will be done. Yun po ang paano tayo lumapit sa Diyos o manalangin. Ano po ba ibig sabihin ng your kingdom come? Ang your kingdom come, ang ibig sabihin nun, na ang Diyos po ang maghari sa atin. Maghari sa lahat ng area ng ating buhay. Ito man ay desisyon, ito man ay plano sa buhay, ito man anumang gagawin natin, dapat ang Diyos po ang maghari. Kung meron ka mang gagawin, Diyos ang masunod. Kaya yun po ang ibig sabihin nun. Pero paano maghari ang kalooban ng Diyos kung hindi hari si Jesus sa ating buhay? Kaya napakahalaga na si Jesus po ang hari sa ating buhay. Dahil kung si Jesus ang hari sa ating buhay, siya po ang ating susundin. Kaya napakahalaga na ang hari po sa ating buhay ngayon
or Panginoon ng ating buhay ay walang iba kundi si Kristo, Jesus. Pag ginawa po natin yon, ang mangyayari po ay be-blessed na tayo. Kaya ang sabi po niya, your kingdom come, your will be done. Dahil kung si Kristo ang hari ng ating buhay, ang kalooban din po niya o kagustuhan niya ang matutupad, ang masusunod. At kapag yun po mangyari sa atin, mapapaganda ang buhay natin. Kaya nga, may sinabi siya sa Proverbs, no? Sinulat po ito sa Proverbs chapter 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Kaya ano po ang sabi doon? Magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso, huwag magtiwala sa sariling kaalaman. Tayo po kasi meron tayong mga decision na ura-urada or mabilisan na mga desisyon na pumapalpak. Meron din namang hindi. May mga ginagawa tayong mga desisyon na nagkakamali tayo. Bakit? Kasi hindi natin inilalatag o isinasaguni o ibinibigay sa Diyos. Dahil kung tayo po ay anak na ng Diyos, dapat po ay ang Diyos po ay may pakialam sa atin. Kasi siya na nga ang ating Panginoon. Kaya mangyayari ay kanya pong kagustuhan ang masunod. Ngayon, kung ating kagustuhan ang masunod, ay tayo po ay magkakamali. Malilihis. Kakamali talaga tayo. Kaya ang sabi doon, huwag magtiwala sa sariling kaalaman o karunungan. Minsan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Ang Diyos alam niya lahat ng bagay. Tayo hindi naman niya natin alam. At mas marunong pa tayo sa Diyos. Kaya pinakamaganda kung mas magaling ang Diyos. Dahil siya ang creator. Siya lumikha sa atin. Ibig sabihin, mas magaling talaga siya sa atin. Anong gagawin natin? Verse 6, in all your ways, acknowledge God. Sa lahat natin gagawin, acknowledge God. Ang ibig sabihin, dapat ang Diyos kasama doon. At ang gagawin po ng Diyos, at itutumpak o iayos niya at magiging matagumpay tayo sa ating mga gustong mangyari. Alam niyo, may mga gusto tayong mangyari na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. May mga gusto tayong mangyari na hindi naman sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pinakamahalaga na sang-ayon po sa kalooban ng Diyos ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Kaya palaging, Lord, your will be done. Kaya pag ginawa po natin anong gagawin ng Diyos, ang mangyari po ay maging maganda ang takbo ng ating buhay. Kaya acknowledge God always. Pag hindi po natin inalaw or hinayaan ang kalooban ng Diyos mangyari sa atin, alam niyo po ang mangyayari. Ito po isa, sa harapan ng Diyos, ito ay pagmamayabang. Tayo nagmamataas. Dahil hindi natin ibinibigay ang plano natin, ang gusto natin. Kasi meron na hindi naman tayong mga plano iniisip, di ba? Kaya nga, ang kailangan natin ay, Lord, ito ba isang ayon sa inyong kalooban? Ito ba kagustuhan ninyo? Dahil ito po ay plano ko, pero kung hindi niyo kagustuhan, huwag niyo pong hayaang mangyari. Dahil ito po ay sinasabi ng Bible. Punta tayo sa James chapter 4. Ito po ay sinasabi dito na kapag tayo ay hindi natin hinihingi ang permiso ng Diyos o ang kalooban ng Diyos, ay ito po ay isang pagmamataas o pagmamayabang na parang sinasabi natin, Lord, kahit hindi kita hinihinga ng tulong, kahit wala ka, okay lang, kaya ko naman magtagumpay. Tingnan po natin ang James chapter 4, verse 13. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. Or what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Ano po ang sinasabi ng talata? Sabi po dito ni Santiago or ni James, na kapag tayo daw po ay may iniisip, halimbawa lang ito, no? Sinabi niya, gusto mong pumunta sa isang lugar, magninegosyo kami doon. Punta kami ng ibang lugar, magninegosyo kami at ganito ang aming gagawin. Hindi daw po pwede yun. No, sabi ni Pablo, ang dapat daw natin ang gawin ay kailangan kung kalooban ng Diyos. Palaging merong kung kalooban ng Diyos, mangyayari ito. Ibig sabihin, nandoon talaga ang pag-acknowledge na
ang Diyos may bahagi or may part sa ating mga plano o ating mga decision. Gusto ba ni Lord yun o ayaw? Dahil pag ayaw ni Lord, ito ay isang pagmamayabang. At sinabi pa nga niya, 14, na hindi nyo ba alam ang buhay ninyo? Ang buhay ninyo ay parang aso or usok na ngayon ay makikita, may alam, wala na. Kaya ganun din ang buhay, no? Kaya pwede natin, hindi tayo pwedeng sabihin, ay, ganito ang gagawin ko. Baka yun ang iniisip mo, pero mamaya lang, patay ka na. Yun ang punto. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Kaya ang Diyos lang ang nakakaalam. Tayo ba ay magtatagumpay sa ating mga plano? Ang Diyos ang nakakaalam. Kaya nga kailangang acknowledge ang Diyos. Palaging kasama ang Diyos. Ano man ang ating plano, gustong gawin, kasama natin ang Diyos. At sigurado po, nandun po ang blessing, nandun po ang tagumpay, nandun ang success sa anumang balakin natin na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong sumuwi sa Diyos. Palagi nating sabihin sa Diyos, your will be done. Lord, your will be done. Kapag may plano ka, kung kalooban ng Diyos. Palagi po ganun. At tayo po ay magtatagumpay dahil alam na po ng Diyos ang mangyayari sa araw ng bukas. Amen. Pumunta po tayo sa pangatlo. Dahil alam po ng Diyos ang ating hinaharap. Ito po ang dapat natin gawin. Hindi kasi natin alam anong mangyayari, may alam. Ilang oras mula ngayon, bukas. Hindi natin alam. Magising pa kaya tayo bukas ng umaga. Abot pa kaya tayo ng isang linggo, ng isang buwan, ng isang taon. Abot pa kaya tayo ng 70 years old. Hindi natin alam. Wala talaga tayong alam. At dahil alam ito ng Diyos, kasi ang siya lumikha sa atin. Kaya anong dapat natin gawin? Ito po yung pangatlo. Manalangin tayo. We must always pray. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, ang sabi doon, pray without ceasing. Huwag tayong tumigil sa kapanalangin. Minuminuto, hindi natin pwedeng bilangin ang ating panalangin na, ay, sa araw na ito, nakapanalangin ako ng 2 beses, 3 beses. Hindi po ganun, no? Ang ating pakipag-usap sa Diyos ay wala pong patid. Wala ding time. Hindi tayo nag-schedule, mamayang alas 12, manalangin ako. Mamayang alas 2, manalangin ako. Anytime, pwede kang lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos. Maya-maya lang, kausapin mo Diyos, Lord, tulungan niyo po ako. Pag ikaw ay bumiyahe, Lord, ingatan niyo po ako. Ano man ang ginagawa mo, pasok ka sa trabaho, Lord, pagpalain niyo po ako. Ikaw ay nagdinegosyo, nag-aalok ka ng iyong business, Lord, bigyan niyo po ako ng tagumpay. Ano man, no? Ano man ang ating mga ginagawa, palagi tayong kumakausap sa Diyos. Palagi tayong nanalangin sa Kanya. Palagi tayong tumatawag sa Kanya. Humihingi ng tulong. Bakit? Kasi alam ng Diyos. Alam ba ng Diyos na tayo ay magiging hindi maganda mangyari? Alam. Pwede bang gawin ng Diyos na maging matagumpay? Sa halip na tayo ay madisgrasya, pwede ba niyang maging safe tayo? Pwede. Depende yun sa ating pakipag-usap sa Diyos. Depende yun sa pagtitiwala natin sa ating Diyos. Kaya napakahalaga na palagi tayong humihingi ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan niyo po ako. Lord, gabayan niyo po ako. Kasi yun po ang magbibigay sa atin ng biyaya, ng blessing mula sa Diyos. Palaging humihingi. Diyos naman ay walang problema humingi tayo. Kasi ang Diyos ay i-encourage naman niya tayong humingi tayo. Kaya lang, wag lang din puro hingi. Pasalamat din po tayo. At palagi nating gawin ang gusto niya. Pag ginawa natin yan, bless tayo ng Diyos. Kaya, ano po ang ating gagawin? Manalangin. Walang oras, walang limit, anytime, kausapin mo ang Diyos. Saan ka mang dako, kausapin mo ang Diyos. Ano man ang kalagayan mo, kausapin mo ang Diyos. Dahil alam niya kung paano niya tayo tutulungan at sasagutin sa ating mga pangailangan. Kaya, ganun po kabuti ang Diyos. Kaya, God is infinite. God is all-knowing. God knows our needs. God knows our future. Alam ng Diyos ano pa ang mangyari sa mga susunod na kabanata ng ating buhay. O anong mangyari maya-maya lang. Kaya palaging, Lord, help me.
Amen. Yun po ang ating gagawin. Kaya salamat po at tayo ay may natutunan ngayon. No? Ang Diyos God is infinite. God is omniscient. God is all-knowing. God has unlimited power and knowledge. Alam niya ang mga nakalipas. Alam niya yung future. Kaya kung gusto niyo maging matagumpay sa buhay, maayos ang buhay, entrust natin ang ating buhay sa Diyos. Bigay natin ang buhay natin sa Lord, bahala ka na sa buhay ko. Dahil hindi ko naman alam mangyari sa akin sa araw ng bukas. Ikaw nang bahala sa akin. Dahil alam ko, pag ako ay nasa sa inyo, kayong mag-iingat sa akin. Magiging maganda ang aking buhay. Dahil kayo ay aking Diyos. Kayo ay makapangyarihang Diyos. Kaya ang encouragement ko po sa lahat, pagkatiwala natin ng Diyos. Entrust our lives to God. And God will help us. God will bless us. God will guide us. God will lead us into success. No, sa buhay natin. Gawin po natin ito. No? Lapit tayo sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Meron po tayong natutunan. Nalaman natin ang Diyos po ay alam niya lahat ng bagay. Alam niya na ating buhay. Alam niya ang future natin. At sa pinakamaganda na buhay natin ay nasa Kanya lamang. God bless po sa inyong lahat. Tayo po ay magkita muli next time. No? Kaya kung kayo po ay hindi ngayon lang nakapanood, aking encouragement ulit. Panoorin niyo po ang mga videos ng mga ilang mga Sundays na para makita niyo po, mapanood ang mga pinalakay patungkol po sino po ba ang Diyos. Kaya tingnan niyo po Church of the Great God page sa Facebook. God bless and see you again.